Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jonathan. 24 na taong gulang na po ako ngayon. At gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo itong karanasan ko na hindi ko alam kung sumpa ba o nagkataon lang. Tunay nga po na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isipan ko ang mga nangyari kahit ilang taon na rin ang nakakalipas. Iyon ay ang sunod-sunod na mga pangyayaring nagsimula pa noong 7 taong gulang pa lang ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nagkataon lang ba o nilalaro lang ako ng isip ko o may mga pagkakataon lang talagang hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong lohika. Sa totoo lang, hindi ako lumaking masyadong panatiko sa mga sabi-sabi o paranormal. Ang tatay ko na si Rogelio ay palaging sinasabi na lahat ng bagay ay may paliwanag ng agham at katwiran. Ang nanay ko namang si Lisa ay naniniwala sa Diyos pero hindi sa mga sabi-sabi ng mga matatanda tungkol sa mga maligno. Siguro ito rin ang naging dahilan kung bakit medyo skeptic ako sa mga paranormal or katatakutan. Kaya sa bahay namin, hindi uso ang takutan. Walang kwentuhan tungkol sa aswang habang naghahapunan at walang pananakot na may kukuha sa iyo kapag hindi ka natulog sa tamang oras. Lumaki akong normal na bata sa isang tahimik na barangay dito sa probinsya ng Bulacan. Magkakakilala ang halos lahat ng tao doon. Isang normal na sitwasyon sa mga probinsya. Halos minsan nga ay ang buong barangay ay magkakamag-anak pa. Kapag hapon, maririnig mo ang mga batang naglalaro ng tumbang preso sa kalsada. May nagtitinda ng taho sa umaga at sorbetes naman sa tanghali. Ang bahay namin ay luma na pero matibay ang pagkakagawa nito. Mataas ang kisame, gawa sa kahoy ang karamihan sa loob at may malawak na teres sa harapan kung saan madalas umupo si Papa kapag umiinom ng kape sa madaling araw habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa salas naman nakalagay ang malaking telebisyon na halos buong pamilya ang pinaghahatian tuwing gabi. Ang sofa ay nakaharap sa TV at kapag nakahiga ka roon, tanaw mo mismo ang screen door papunta sa teres. Kapag maliwanag sa labas, kitang-kita mo ang bawat paso ng halaman ni Mama at ang maliit na gate na bakal. Pero kapag dapit hapon na, ang teres ay parang unti-unting nilalamon ng dilim. Nagiging kulay abo at tahimik na parabang may sarili itong buhay. Noong grade 1 ako, wala akong ibang inintindi kundi cartoons, laruan at anime. Paborito kong palabas noon ang Slam Dunk. Tuwing uuwi ako galing sa eskwela, magbibihis lang ako ng mabilisan, kakain ng merienda at didiretso na sa sala para manood. Isang hapon, katulad lang din ng ibang ordinaryong araw, nakahiga ako sa sofa habang pinapanood ang paborito kong episode. Maisingit ko lang din na nung mga panahong yun ay mayroon akong maluwag ng ngipin sa harap kaya paulit-ulit ko itong ginagalaw gamit ang dila ko. Excited pa nga ako dahil sabi ni Mama, kapag natanggal iyon, pwede ko raw ilagay sa ilalim ng unan para may kapalit na barya mula sa diwata ng ngipin kinabukasan. Laging biro sa akin ni Mama tungkol sa Tooth Fairy. Habang nakatutok nga ako sa telebisyon ay bigla na lang akong napalingon sa screen door. Hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit. Wala namang kumatok at wala ring tumawag sa pangalan ko mula sa labas. Basta kusa na lang akong napatingin sa madilim na bahagi ng teres na iyon. At doon, laking gulat ko sa nakita ko. Nakatayo sa labas ng screen door si Lolo Isko, ang kuya ng lolo ko. Madalang ko lang siyang makita dahil malayo ang tirahan niya. Pero kilalang kilala ko siya. Tahimik siyang tao at hindi pala imik pero mabait. Mabait rin sa akin si Lolo Isko.
Sa katunayan, sa tuwing bumibisita siya, lagi niya akong binibigyan ng candy o barya para sa alkansya ko. Nakasuot siya ng puting polo na may maninipis na guhit at kulay abong pantalon. May suot din siyang isang lumang relo na kulay pilak sa kaliwang kamay niya. Nakangiti lang siya ng bahagya habang nakatingin sa akin. Hindi siya kumakaway at hindi rin siya nagsasalita. Basta nakatayo lang siya roon ng tuwid na para bang hinihintay akong lumapit. Sa sobrang gulat ko nga at sa biglang pagkakabigla ng dibdib ko ay napakagat ako ng di oras sa maluwang kong ipin at tuluyan na nga itong natanggal. Nalasahan ko pa ang kaunting malansang dugo sa bibig ko pero hindi ko na rin yun pinansin. Agad akong tumayo at halos patakbo na pumunta sa pinto. "Lolo Isko!" Tawag ko habang tuwang-tuwang binubuksan ang screen door. Pero pagkalabas ko ng teres, wala naman doon ang Lolo Isko. Sa halip ay tahimik ang buong bakuran. Walang tao sa may gate, walang yabag ng paang umalis. Wala ring tunog ng motor o sasakyan sa kalsada. Maging ang aso naming si Bantay ng mga sandaling yon ay nakahiga lang sa tabi ng hagdan at mahimbing na natutulog. Hindi man lang tila may napansing dumaan. Tumakbo pa ako hanggang gate at sumilip sa kalsada. Pero wala talaga. Walang bakas ng sino man. Matapos noon ay bumalik ako sa loob at sinabi kay mama na dumaan si Lolo Isko. Napakunot ang noon niya habang naghihiwa ng gulay sa kusina. "Hindi naman niya sinabi na pupunta siya rito," sagot niya habang hindi tumitingin. Nang gabing yun mismo, hindi ko na rin gaanong inisip ang nangyari. Bata pa ako noon at ang buong akala ko ay baka umalis lang kaagad ang Lolo Isko dahil may kailangang puntahan. Kinabukasan, maagang nagising ang buong bahay dahil may tumawag sa telepono. Tahimik na nakikinig si Papa habang kausap ang tumawag sa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya kay Mama na may seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi ko pa noon lubos na naiintindihan ang salitang pumanaw. Pero alam kong may mabigat na nangyari dahil sa katahimikan na bumalot sa silid. Si Lolo Isko raw ay namatay habang natutulog noong madaling araw na iyon. Nang pumunta nga kami sa burol, kabado akong lumapit sa kabaong. Hindi ako sanay na makakita ng patay, pero nang mapatingin ako sa mukha niya, para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Parehong-pareho ang suot niya. Yung puting polo na may maninipis na guhit, yung kulay abong pantalon, maging ang lumang relo sa kaliwang kamay ay pareho ng nakita ko sa teres namin noong hapon bago siya mamatay. Hindi ko sinabi agad sa kahit sino ang tungkol doon. Bata pa ako at ang pakiramdam ko ay baka pagtawanan lang ako ng mga matatanda o sabihing nag-iilusyon lang ako. Pag-uwi namin galing sa libing, saka ako lang napagdesisyon ang sabihin kay Mama na nakita ko si Lolo Isko sa teres isang araw bago siya pumanaw. Tahimik lang na nakinig si Mama. Hinaplos ang ulo ko at ngumiti ng malungkot. "Baka naaalala mo lang siya kaya parang nakita mo," sabi niya para pagaanin ang loob ko. Matapos noon ay hindi na namin muling napag-usapan pa ang mga nangyari. Hanggang sa lumipas ang 4 na taon. Unti-unti kong nakalimutan ang nangyari noong bata pa ako. Ang pagkakakita ko kay Lolo Isko at ang pagkakaparehas ng suot niya sa kanyang burol. Pumasok ako sa high school at gaya ng karamihan, naging abala sa pag-aaral, pagsali sa mga quiz bee at paglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan ko.
Akala ko isang kakaibang alaala lang iyon na gawa ng pagkabata. Isang bunga ng malikot na isip ng isang batang nawawalan ng ngipin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na binago ang pananaw ko tungkol sa mga panaginip. Isang gabi, nagising na lang ako ng gabing yon na umiiyak. Hindi lang ito simpleng pagpatak ng luha dahil sa lungkot. Humahagulgol ako na parang may matinding sakit sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Isang kalungkutang pilit na sumasabog sa sistema ko. Ang unang nakita ko nang imulat ko ang mga mata ko ay si Papa. Napilit akong niyuyugyog sa balikat. "Jonathan, gising! Anong nangyari sa'yo?" Tanong niya na may halong pag-aalala. Hindi ako agad nakasagot. Pilit kong inaalala ang panaginip ko pero habang mas lalo kong sinusubukang alalahanin, mas lalo itong nawawala sa isip ko na parang usok na tinatangay ng hangin. Ang tanging naaalala ko lang sa isip ko ay ang imahe ng isang matandang babae na mahigpit na nakahawak sa isang lumang rosaryo habang nakatingin sa akin ng diretso, na parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya magawa dahil naubusan na siya ng boses. Kinaumagahan, mabigat pa rin ang pakiramdam sa dibdib ko kahit wala naman akong sakit sa katawan. Ilang araw ang lumipas ng tahimik hanggang sa dumating ang isang malungkot na balitang pumanaw na raw ang kapatid ng lola ko, si Lola Nena, dahil sa katandaan. Habang nag-uusap ang mga matatanda sa lamay sa loob ng kanilang bahay, narinig kong sinabi ng isa kong tiyahin na nang datnan nila si Lola Nena sa kwarto nito noong umagang iyon, ay mahigpit pa rin daw itong nakahawak sa rosaryo na lagi niyang ipinagdadasalan tuwing gabi bago siya matulog. Nang marinig ko yon ay napayuko na lang ako sa isang tabi. Hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol sa panaginip ko. Hindi dahil sigurado akong may tiyak na ibig sabihin yon, kundi dahil natatakot akong baka totoo ang hinala ko. Na may koneksyon ang mga panaginip ko sa mga taong malapit nang mawala sa mundong ito. Habang nakaupo ako sa isang sulok ng lamay at pinagmamasdan ng mga kandilang unti-unting nauubos ang siningaw na liwanag, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari kay Lolo Isko ilang taon na ang nakalipas. Dalawang magkaibang pangyayari, dalawang magkaibang tao, at dalawang alaalang pilit kong ikinukumbinsing nagkataon lang ang lahat. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang isang tanong na sana ay hindi ko na lang naitanong sa sarili ko. Paano kung hindi pa doon nagtatapos ang lahat? Pagkatapos nga ng lamay ni Lola Nena, ay wala na akong pinagkwentuhan tungkol sa mga naranasan ko. Hindi dahil sigurado akong may kakaibang nangyayari, kundi dahil ayokong isipin ng pamilya ko na gumagawa lang ako ng sarili kong mga kwento para pansinin. Tuwing naiisip ko ang dalawang pangyayaring iyon, lagi kong hinahanapan ng normal at siyentipikong paliwanag. Baka nagkataon lang talaga. Baka dahil bata pa ako noon kaya mas malakas ang imahinasyon ko. O baka naman dahil nakita ko si Lolo Isko ilang araw bago siya pumanaw at pinagtagpi-tagpi lang ng isip ko ang mga alaala. Ganoon ko niloloko ang sarili ko sa loob ng maraming taon para lang mapanatili ang katinoan ng isip ko at maiwasang isipin na
Nakakakilabot ang mga nangyari. Unti-unting naging normal ulit ang lahat. Natapos ako ng high school na may katamtamang mga parangal at grado. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa kolehiyo at naging abala pa rin sa ensayo ng basketball. Kapag may bakanting oras kami ng mga tropa ko, madalas kaming tumatambay sa waiting shed ng barangay o kaya ay naglalaro sa covered court hanggang gabing-gabi na. Paminsan-minsan naaalala ko pa rin ang mga nangyari noong bata pa ako. Pero hindi na tulad ng dati. Pakiramdam ko, isa na lang itong kakaibang bahagi ng lumang nakaraan ko na wala nang kasunod. Hanggang dumating ang isang gabing hindi ko kailanman makakalimutan sa talambuhay ko. Bandang 10:00 yon ng Sabado ng gabi. Pagod na pagod ako galing sa sunod-sunod na laro sa liga kaya maaga akong natulog. Hindi ako nanood ng pelikula at hindi rin ako naglaro ng cellphone bago pumikit. Diretso higa lang ako sa kama at halos ilang minuto pa lang ang lumipas ay nakatulog na ako ng mahimbing. Hindi ko alam kung anong oras nagsimula ang panaginip. Pero pakiramdam ko ay sobrang totoo ng bawat detalye nito. Nasa isang makitid daw akong kalsada na pamilyar ang pakiramdam kahit hindi ko agad matukoy kung saan iyon sa totoong buhay. Tahimik daw ang buong paligid. Walang dumadaang sasakyan. Walang ingay ng mga nag-uusap na tao at ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga plastic na trapal sa mga bahay sa paligid. Habang naglalakad daw ako ng walang direksyon, may nakita akong puting tolda sa dulo ng kalsada. Habang papalapit daw ako ng papalapit, unti-unti kong naririnig ang mahinang pagdarasal ng mga tao at ang pigil na paghikbi ng isang pamilyang nagdadalamhati. Doon ko napagtantong may nagaganap na lamay. Gustong tumigil ng mga paa ko. Gusto kong lumingon pabalik at tumakbo papalayo. Pero hindi ko kontrolado ang sarili kong katawan. Patuloy daw akong naglakad na para bang may invisible na kamay na humihila sa akin papasok. At tuluyan na nga akong nakapasok. Pagpasok ko sa ilalim ng puting tolda, nakita ko agad ang kabaong sa mismong gitna nito. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha ng taong nasa loob dahil tila natatakpan iyon ng malalim na anino mula sa nakasabit na ilawan. Pero ang buong paligid, napakalinaw ng bawat detalye. Sa gawing kanan ay 2 malalaking flower stand na puro puti ang mga bulaklak na may kaunting dilaw sa gitna. Sa gawing kaliwa naman ay 3 upuang plastic na walang nakaupo. Nakahanay lang sila ng maayos. At sa likod ng kabaong ay may malaking tarpaulin ng Senior Citizens Association ng aming barangay. Napakalinaw ng mga titik at kulay nito sa panaginip. Para bang gusto talaga nitong ipaalala sa akin ang bawat letra ng walang labis at walang kulang. Pagkatapos ay napatingin ako sa dingding ng bahay sa likuran ng tolda. May isang mahabang maitim na mantsaroon na pababa ang guhit. Tila lumang tulo ng tubig o langis. Sa panaginip na iyon, hindi ko alam kung dugo ba iyon o simpleng lumang mantsa lang ng pader. Pero iyon ang pinakamatinding pakiramdam ng kaba at sindak na naranasan ko sa tanambuhay ko. Gusto kong sumigaw ng buong lakas pero walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Pagkatapos ay may narinig akong umiiyak ng malakas sa likod ko. Paglingon ko ng mabilis, wala namang tao roon. At sa pagkakataong rin yun, ay bigla na akong nagising. Pagmulat ko ng mata, mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko na parang hinahabol ako ng mga asong ulol. At
at basang-basa ng malamig na pawis ang unan ko. Ang ginawa ko ay umupo lang ako sa gilid ng kama habang sinusubukang habulin ang aking hininga at alalahanin ang bawat detalye ng panaginip na tumatak sa isip ko. Hindi ko alam kung anong oras yun at kung ilang oras din akong nanatiling gising bago makatulog ulit. Kinabukasan, habang nagkakape si Papa sa teres habang ine-enjoy ang sikat ng araw, ikinuwento ko sa kanya ang napanaginipan ko kagabi. Hindi ko na sinabi ang lahat ng detalye dahil natatakot ako sa sarili ko. Pero ang nabanggit ko lang ay parang may nakita akong lamay na sobrang linaw ng mga kagamitan sa paligid. Ngumiti lang siya ng bahagya at sinabing baka dahil lamang yun sa matinding pagod ko sa paglalaro. Maraming panaginip ang sadyang mukhang totoo dahil sa imahinasyon, anak. Pero panaginip lang talaga ang mga yon. Sabi niya habang humihigop ng mainit at mahalimuyak na kape. Tumango na lang ako kahit na hindi ako kumbinsido sa naging sagot ni Papa. Gusto kong maniwala sa sinabi niya. Gusto ko ring isiping tama siya. Lumipas pa nga ang mga buwan at halos nakalimutan ko na rin ang tungkol sa panaginip na yon dahil sa tambak na gawain sa universidad. Hanggang sa dumating ang isang madaling araw na sinira ang katahimikan ng aming pamilya. Nagising ako sa sunod-sunod na tunog ng cellphone ni Papa na nakapatong sa mesa sa sala. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yun, agad na kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Paglabas ko ng kwarto ng naka-t-shirt lang, nakita kong nakaupo si Papa sa sala habang hawak ang telepono niya. Tahimik lang siya habang nakatitig sa kawalan. Pagkababa niya ng tawag, dahan-dahan siyang tumingin kay Mama na kakatapos lang lumabas ng silid. "Si Tatay," mahinang sabi ni Papa. Basag ang boses nito. "Wala na." Parang biglang tumigil ang ikot ng mundo. Ang lolo ko sa side ni Papa, si Lolo Ben, ay nasawi matapos ang isang hindi inaasahang aksidente habang papauwi ito galing sa palengke. Walang sino man sa aming pamilya ang nakapagsalita habang nasa biyahe kami sakay ng kotse papunta sa bahay nila sa probinsya. Ang tanging ingay lang ay ang makina ng sasakyan at ang mabibigat naming paghinga. Ilang araw rin matapos asikasuhin ang mga kailangang papeles ay nagsimula na nga ang lamay para kay Lolo Ben. Pagdating pa lang ng aming kotse sa kanto ng kanilang kalye, parang may kung anong napakabigat na palakol ang bumagsak sa dibdib ko. Nakita ko ang puting tolda sa dulo ng kalsada. At doon din ay naramdaman kong biglang nanlamig ang mga kamay ko hanggang sa mga dulo ng daliri ko. At habang naglalakad kami papalapit sa tolda, isa-isang bumalik sa isip ko ang bawat detalye ng panaginip ko noong mga nakaraang buwan. Pagpasok ko nga sa loob ng tolda, doon na ako tuluyang napatigil sa paglalakad. Nasa kanan ang dalawang malalaking flower stand. Parehong puti na may dilaw sa gitna. Sa kaliwa naman ay ang 3 puting upuang plastik na walang nakaupo. At sa likod ng kabaong ay nakasabit ang tarpaulin ng Senior Citizens Association ng kanilang barangay. Hindi ko na narinig ang mga usapan at pakikiramay ng mga tao sa paligid ko. Sa halip ay para akong nasa loob ng eksaktong panaginip na yun muli. Pero sa pagkakataong ito, ay gising na gising ako at ramdam ko ang lamig ng hangin. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon na parang estatwa. Napansin ni Papa na namumutla ako at nanginginig ang mga tuhod ko kaya inaakay niya ako sa isang tabi para maupo.
Hindi ko muna sinabi sa kanya ang iniisip ko ng mga sandaling yon dahil ayokong dumagdag pa sa bigat ng dalamhati niya. Natapos ang lamay at sumunod ang libing kung saan inihatid namin si Lolo Ben sa kanyang huling hantungan. At habang papauwi kami sa aming bahay sakay ng kotse, doon ko lang buong tapang na ikinuwento kay Papa ang tungkol sa naging panaginip ko. Ang puting tolda, ang eksaktong pwesto ng mga bulaklak, ang mga plastik na upuan, ang tarpaulin sa likod ng kabaong, pati na rin ang kakaibang pakiramdam ng takot na may mangyayaring hindi maganda bago pa man mangyari ang aksidente. Tahimik lang si Papang nakinig habang nagmamaneho sa madilim na kalsada. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali at ang mga mata niya ay nakatuon lang sa daan sa harap. Nang huminto kami sa isang stoplight, lumingon siya sa akin at mahinang sinabi, "May mga pagkakataon sa buhay ng tao na kahit anong pilit nating intindihin ng siyensa o ng lohika, wala tayong makukuhang malinaw na sagot. Ang mahalaga, anak, huwag mong isisi sa sarili mo ang mga bagay na wala ka namang kontrol." Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Papa. Gusto kong kalimutan ang lahat. Pero hanggang sa kasalukuyan, tuwing sasapit ang gabi at mahimbing na ang tulog ng buong bahay, minsan naiisip ko pa rin ang mga panaginip na iyon. Hindi dahil naniniwala akong may mahiwagang kakayahan akong manghula ng hinaharap, kundi dahil natatakot akong baka isang araw may isa na naman akong mapanaginipan. At sa pagkakataong yun ay baka hindi na ibang kamag-anak ang mawala, kundi ang isa sa mga magulang ko o kaya ay ang sarili kong kapatid. Mga bagay na hindi ko lubos maisip kung paano ko haharapin kung sakaling mangyari man ang isa sa mga ito. Kaya hanggang ngayon kapag nagigising ako mula sa isang panaginip na hindi ko maalis-alis sa isip ko, hindi na agad ako bumabangon. Nakahiga lang ako sa dilim, pinipikit ko ng mahigpit ang mga mata ko at taimtim na hinihiling sa Diyos na sana panaginip lang talaga ang lahat at walang katotohanan ang naghihintay sa pagising ko. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig. Nawa'y nag-enjoy ang lahat sa hatid nating katatakutan ngayong araw. At kung kayo naman po ay may mga kwentong gusto nyong ibahagi ay pwedeng-pwede nyo po yung isend sa ating email na amangilawtales@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.